Yo mga kahabibi at kahabibti, this is Jaycon Motovlog at kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutang i-subscribe at i-hit ang bell icon para ma-notify ka pag may mga bago tayong video. Isa ka rin ba sa nangangarap ng isang adventure bike? Pero unang pumapasok sa isip natin kapag adventure bike ay big bike. Mayroong motor na 150cc na itsurang big bike. Aking pinakikilala ang CB150X ng Honda Philippines. So ayan mga kabibi, napanood na natin yung malupitan nating intro. So wala na natin patumpik-tumpik pa, i-review na natin ang motor na ito. Mga kahabibi, sa logo tayo, yan naka-inbox, napakaganda ng logo niya dito sa unahan. Tsaka may sticker siya ng Honda dyan. Sa sticker at decals naman niya, ito lang yung napansin natin sa decals niya, napakaganda din. Kasi ito medyo parang may design yung kanyang play rings. Yan. Mas maganda sana Honda kung lahat na maganda sana kung lahat nakaganon napaka quality nung design kung lahat nakaganon na. Siyempre, pag may motor tayo na ganito, unang-unang papasok sa isipan natin ay big bike. Siyempre, napaka-bulky nung unahan niya. Kitang-kita naman natin sa video at saka sa seat height niya, tamang-tama lang sa mga rider. Talagang pag napadaan ka sa karsada, highway o kaya subdivision, talagang pagtitinginan ka ng mga tao at pag mapapahinto ka pa, tatanungin nila kung, "Sir, big bike ba yan?" Sir, ayan nakalagay, CB150X lang po yan ng Honda Philippines. Mga kahabibi, punta naman tayo sa control panel niya. Hindi man siya ganun kakulay katulad ng mga big bike, pero napaka detalye ng mga nasa loob. So makikita natin yung indicator, naka second gear pa tayo, hindi tayo naka neutral. Yung tachometer, ayan. Tapos yung speed na kilometer per hour. Gasolina, syempre mauubos na, kailangan natin pagasolinahan. At ang kanyang kilometer. At kagandahan pa nito, kahit nakalimutan mong mag-relo ay may orasan ka. Hindi ka malilate sa pupuntahan mo. So, nandiyan na talaga yung detalye. Yung about naman dito sa select button, so napag-usapan na natin yan. Pare-parehas naman halos ng motor yung paggamit niyan. Napipindutin mo lang to, mapupunta ka sa trip A, trip B para maset mo yung iyong trip A at trip B. Pwede mo rin siyang i-reset gamit yan. Sa kanyang handlebar, ayan ang kanyang headlight. Makikita nyo doon sa kanyang pag naka headlight, pag naka signal light, makikita nyo rin pag naka signal light. Tas horn, tas ang kanyang side mirror na napakalupit talaga, kitang kita mo yung likod. Iyan pa naman yung pinaka gusto ko sa side mirror, yung kitang kita natin yung likod, kasi iyan yung number 1 na ginagamit natin para iwas aksidente. Kasama yan, ayan pa. Tapos ang kanyang handle grip, ayan, napakaganda rin ang handle grip niya. May mga hiwa-hiwang ganyan para dagdag kapit. At saka ang kanyang starter syempre. So suggestion ko lang, syempre adventure bike to, hindi maiiwasan na magtataob tayo. Kaya mas okay sana kung hanggang dito yung kanyang brake lever. Kasi sa motocross, pag nagmo-motocross kami sa Tarlac, ang brake lever lang yan ay maliit lang. Kung hindi naman maliit, ang ginagawa namin dyan, talagang pinuputol namin yan. Para just in case na tumumba, wala lang mapuputol. Kaya suggestion ko lang sa Honda Philippines, sana medyo liitan nila to. Pero magagawa naman natin ang paraan to kung babaluktutin natin mga kahabibti. Solve na solve ang problema. So ang kanyang lalagyan ng
brake fluid. Nisi na rin po yung tatak niyan. Ayan. Tsaka yung sa kanyang handlebar, kung hindi ako nagkakamali mga kahabibi, ay pang ADB siya. Yung kanyang handlebar. Tsaka yung kulay niya napakaganda oh. Brown o bronze ang pagkakakulay niya. Ayan. Sa kanyang shock sa front ay no. Showa oh. Ang lupet ni Honda. Showa. Sa kanyang tank, ayan, napakalaki ng kanyang tanke. Tapos ang fuel capacity nito ay 12 liters. So talagang magagamit mo ng napakasulit at napakalayo na mararating mo. Sa kanyang consumption, nasa 38 km per liter. Pero nung ginamit natin to, napaabot natin to ng 45 km per liter. Nasa throttle habit na rin siguro natin kaya umabot ng ganun. Ayan, tignan nyo guys oh, may labasan pa ng hangin dito. Talagang ang trip na trip ko dito eh, kasi yung ay meron pa rin dito oh. Ayos. Kanyang upuan, wala talaga akong masabi. Pag gumagawa ng upuan si Honda ay napakalambot talaga naman. Tsaka yung pagkaupo natin dito napakaganda kasi akmang-akma sa balakang natin at saka sa puwitan natin yung pag-upo natin. Naka-upright position talaga yung pagkakaupo natin. Kaya napakaganda ring upuan ito. Light, ayan, naka-LED na rin siya. Tapos sa kadalasan sa mga ginagamit na big bike, ganito rin yung signal light niya, yan. LED light na rin po yan. Pagkakaalam ko nung dati nag-review ko, ganito rin yung sa click nila. Kaya napaka-solid niyan mga kahabibti. Syempre, pag adventure bike, saan ba natin makikilala ang adventure bike? Syempre, yung kanilang duck fender. Ayan, napakaganda rin yung kanilang duck fender. Lupit oh. Ayan ang tinatawag nilang duck fender sa mga adventure bikes. Woo! Sa unahan na fender, napaka smooth lang yan. Syempre adventure bike yan, hindi natin maiiwasan na mapapadaan tayo sa tubig, maputik, talagang magpuputik yung ganito nyo. Pero kahit papano, mapoprotektahan itong cowl na to yung ating engine just in case na may tumalsik na bato. Kaso nga lang, ayun, ang suggested ko rin sa Honda, sana ay bakal to para mas talagang safe na safe yung ating engine kung bakal yan. Kasi plastic lang yung ilalim eh, hindi talaga siya bakal. Tapos dito naman tayo, naka-Nissin caliper din siya with wavy disc. Yung wavy disc niya, pinapanatili niyang malamig yung ating disc, hindi basta-basta mapipingkaw yung ating disc pag ganyang wavy disc. Tsaka dito lang pupunta yung mga tubig. Ika ko nga doon sa review ko dati sa click, ganyan din, naka-wavy disc siya para na itatapon niya ng maganda at nadideliver niya yung brake power niya ng maganda. Pagdating naman sa kulay ng mugs, maganda din. Tsaka malapad yung mugs niya, lalong lalo na sa likuran. Ayan, oh. Hindi ka na magpapalit ng mugs niya sa likuran kasi napakaganda at napakalapad na. Kung magpapalapad ka pa ng gulong, napakaganda lalo kung magpapalapad ka. Dahil ang sukat ng gulong nito ay 100 by 80 by 17. Punta naman tayo sa likod mga kahabibi. Ang sukat niya ng gulong niya sa likod ay 130 by 80 by 17. Ano, yung kasasabi ko lang kanina, lapad ng kanyang mugs. Hindi ka na talaga magpapalit. Nagustuhan ko lang dito yung sa kadena niya. Yan, ang ganda ng pagkakadesign, no? Parang may harang siya rito. Ganda ng pagkakalagay niya. O nga pala, tubeless na rin tong ating gulong, harap at likod. Tsaka yung ating suspension, ayan, naka-Showa din yan. Tsaka yung sa unahan, Showa, na may kasamang gold style, no? Gold na kulay. Ayan, no? Ang ganda ng pagkaka-gold. Titignan nyo, taas niya, no? Ang ganda. Pero sa height natin,
5.6 or 5.5 tayo, abot na abot pa naman natin yung motor, lalo na kung may backride tayo. Sa backride naman, sabi ni Kahabibti, okay na okay daw yung suspension niya na Showa. Napakaganda naman ng play at saka napakalambot daw nung gulong. Kuran niya, yung fender niya, yan, medyo mahaba na rin, katulad nung dating sa Click 125, mahaba siya. Talagang doon lang sa ilalim tatama yung mga putek. Ito lang siguro lilinisin mo dyan, pero ginamit na natin yan nung nakaraan. Talagang dito lang pumasok yung mga putek, madali lang linisin. Tsaka dito, yan, sa fender dito. Ayan mga kahabibi, pagdating naman dito, rubber tapos metal sa tapakan niya. Kasi ito rin sa passenger, ganyan naman siya. Pag itataas natin, ganun lang. Mga kahabibi, naka disc brake din to sa likod. Tsaka pagdating sa kanyang tambucho, ayan, ang hilig talaga ni Honda na maglagay ng ganyan, ano, yung aluminum cap sa dulo ng kanilang muffler. Bago ko tapusin ang video na to, isa lang ang masasabi ko: this motorcycle is born to explore.